Was Pare opening ko, may statement. gusto ka ba sabihin? Ah, pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po yun. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na tol, gusto mong tubig. Pare ko, kasama mo ang alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko, pare, okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o hindi, sa edad natin pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka pare? Okay. Mr. Chair, baka gusto niyang do you have any opening remark or statement? Pagkatapos mo, kikilalanin ko lang po, baka may tanong na po kayo o okay na po. Mr. Chair, meron bang opening statement si Mr. Ninyo? Black? Oo. Pare ko, may gusto ka ba sabihin? Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat, Sen. Pinatawa mo ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang Nino Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association, na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Annette yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang, nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari.
Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin lisensya, walang matigas na pulis sa madaling na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung unang lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, hindi ba? Alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero, sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo Nones. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Akala niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak na dating child star din. Sinabi sa akin niya, Alonso, sinabento siya na kuya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ka naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya ito, or sa iba. Kasi ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA. Binabaliktad niya ng Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po na banggit ang NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na to. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po. Mag-suspend muna tayo ng 1 minute po. At kami po ay nakikita nyo na nag-uusap, nagpupulong kasama po si Senator Bong Revilla at ang amin pong Sergeant at Arms. Kami po ay nag-aalala sapagkat mataas po ang blood pressure ng ating kasama sa industriya na si Ginoong Nino Mulak at pinapaliwanag po namin sa kanya na kailangan po mabigyan siya kagad ng medical attention, pero gusto po niyang ituloy pa rin. At hanggat wala pa po yung final decision ng Sergeant at Arms, hihingin muna po natin ang opinion at ang statement ang GMA 7.
Your Honor, good morning. Thank you very much. Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Opo. Senior Vice President, Programming Talents Management Group, GMA Network. Ma'am, boss. Good morning po. Thank you for this opportunity. At the onset, I would like to reiterate that GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. So, that being said, when this matter was first brought to my attention, tinawagan po ako ni Mr. Nino Mulak. And that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulak. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. At that point, katulad nga ng sinasabi ng lawyer nila, they are very traumatized and they requested for extreme confidentiality. Ayaw nga nila pong magkwento kahit kanino, kaya I am not at liberty to even divulge anything that they have told me. Sa katunayan nga, hindi sila nagpapa-interview kahit na kanino because they value their mental health and well-being very seriously. That being said, itong events na nasa media ngayon at social media, nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. And nung nag-file nga sila ng HR complaint within GMA, and when we saw the allegations, we immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, which is under the Constitution. So iniintay po natin yon, but rest assured that we will conduct a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever the results would warrant. So, as of now, we were in constant communication naman with Mr. Nino Mulak and Sandro. In fact, I think we met face-to-face mga 4 times to be able to give them advice. And yun nga sinabi ko, they can file an HR complaint with GMA. At nung pumutok po to sa media, na hindi rin kasi nila inaasahan na pumutok to sa media, nag-advise na rin ako sa kanila na baka gusto na rin nilang mag-file ng criminal case. Kasi nga, nandyan at the onset kasi we were very careful to keep things confidential para sa well-being ng family and ni Mr. Sandro Mulak. But because of all the social media attention, I think na, yun nga, I advise them that they consult with their lawyers and see if they want to file a criminal case. And I think yun naman ang ginagawa, which is, I think, the best so that we will be able to really get to the truth and so that justice will eventually be done. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa, sinasabi niyo po na sila ay hindi regular. Hindi po sila regular employees. Opo. Ano po ba yung para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naintindihan yung ano po ibig sabihin? Sila po ba, may opisina po ba sila sa GMA? Wala po. Wala po silang opisina. Ano po yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo. Si Mr. Jojo Nones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized
and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po sila 9 to 5 na tinatawag. Hindi Yung gano'n. po. Yung may, ano ba Concerned tawag kami po doon? sa Time output in, nila. time out. Gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA, and that would include the code of conduct. Kaya po ay despite the fact that they are independent contractors, we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak, and we can still apply our code of conduct to this case. Apo, ibig niyo pong sabihin, halimbawa po, kapag ka nagkaroon po ng paglilitis sa korte, katulad po ng sinabi kanina ng ating idol senator, na hindi po ito korte. Wala po tayong nililitis dito. Ang linaw-linaw po ng sinabi ng ating senador. Kaya aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, tutulungan niyo po ang hustisya. Hindi po si Sandro, ang hustisya, na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. At bilang meron pong mga polisiya, meron pong mga sinusunod sa GMA na talaga pong pinalalakas nyo yan. Yung ibig pong sabihin natin, yung moral, yung morality, lahat. Opo, lalong-lalo na po yung ayaw natin yung mga ganyan na merong sexual harassment sa ano. Naniniwala po ako na tutulungan nyo po. Halimbawa, pag napatunayan po na meron talagang kaso, Of course, we will get the consent first of Mr. Nino Mulak and Mr. Sandro Mulak, but we can furnish your honorable office with the results of our investigation. maraming salamat po, Senator. Meron po kayo. Well, Mr. Chair, going back to Nino, no, I saw them personally kung gaano kasakit para sa kanila. Ito, very traumatic. Nung nakita ko nga po yung bata, talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung paano i-approach ito, head-on nila or how will they, siyempre, nandyan, Mulak, ayaw nila madama yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko, this is very sensitive at dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya if you're going to invite Sandro here, baka additional, pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro they should be here at sagutin nila blow by blow kung kinakailangan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful, talagang masakit. At when Nino approached me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko, don't worry, hindi nila ito tolerate yan, and hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette. At kaya masasabi ko lang, so Nino, basta tayo ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan, dahil yung tapang na ito hindi para lang sa inyo, no? Ito'y para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya, para maproteksyonan, and you should avoid this na to happen again. So yun, thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Idol. Maraming salamat po. At Sir Nino Mulak, narinig niyo po yung pahayag ng namumuno ng GMA7. Nakakapagbigay ba po ito ng kapanatagan sa inyong kalooban na sila po ay handang tumulong sa iyo basta sa ang pag-uusapan po ay legal na paraan? Oo naman po. Nararamdaman niyo po ba naman yun? Yung kanilang She's been very truthful to me naman. Naging totoo naman siya sa akin magmula nung pag-uusap namin magmula nung una.
Opo, opo. Meron po ba kayong gusto sabihin sa kanila na maaring ang komite ay makatulong po sa inyo na maiparating sa GMA kung ano man po ang gusto niyong sabihin? Nandito na po sila sa ang linaw-linaw po ng sinabi kanina na ni Attorney Ana na meron silang sariling investigasyon. Nakakapag-report po ba sa inyo ng progreso nito? Wala pa po. Ma'am, kailan po nag-umpisa yung sarili niyo pong investigasyon? Nag-file po sila formally sa amin ng Friday, August 2. Tapos they were put under preventive suspension agad po. Ang pagka sinabi pong preventive suspension, wala silang trabaho. Wala po. Opo, talagang basta may kinalaman po sa GMA, Wala po. wala mo silang trabaho. Opo, suspended lahat yun. Walang pay. Benefits, opo. Opo. Meron po ba silang benefits bilang hindi sila regular? Hindi walang not the same benefits as regular employees. Okay po. Binigyan po namin sila ng 5 days to reply, and I think matatapos yun within this week, so iniintay lang namin yung reply nila para umusad yung ating investigation. Reply yung dalawa. Wala pa kasi nung Friday lang po Ano nag-file. po naging reaction nila? Abogado kagad ang kinuha o gusto mo na makipag-dialogue sa inyo? Ano po ba dapat? Sa kanila po namin binigay yung sulat, pero hindi pa kasi sila nagre-reply. Hindi pa sila nagre-reply, pero nakikita ko po sa social media na abogado yung nagsasalita para sa kanila. Yun. Meron po ba tayong tigadole? Hello, ma'am. Ma'am, Miss Mafel. Sanchez. Miss Mafel Sanchez. Paano po yun? Pagka ganun na hindi mo naman sila regular employee pero pinag-i-explica mo sila o magpaliwanag kayo dito tapos dinaan ka kagad sa abogado. Ganun ba talaga? Magandang umaga po, Mr. Senator, and to all the members of the committee. Bago po ang lahat, kami po sa Department of Labor and Employment ay hindi pinahihintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso o karahasan sa mundo ng paggawa. So sa ganito po, do hindi po nila regular employee ito at kanina po ay binanggit ni ma'am na sila ay bound pa rin po sa CODI or yung Committee on Decorum and Investigation, they should respond to ma'am's call. Sa department po, kami po sa department ay ang aming pong mandato ay siguraduhin na ang bawat establishmento ay nagpo-form ng Committee on Decorum and Investigation at lahat po sila ay merong dapat anti-sexual harassment policy. Yun po, Mr. Senator. Salamat po. Meron po akong sunod na tanong dyan. Pero ma'am, meron po naman tayo siyempre sa anti-sexual harassment. Your Honor, opo, sinubmit po namin yan sa opisina nyo. Okay ma'am, maraming salamat po. Ma'am, follow up lang. Normal ba yun na abogado kagad ang sasagot sa employer? Normal ba yun na pag gusto kang kausapin, abogado kagad, ganon? Media kagad, abogado? Ano ba yun? Pwede ba yun ganon? In the normal course of sa isang pagawaan, dapat po ay merong munang grievance mechanism. So, kung in place po ang grievance mechanism at ang CODI, doon po kasi nakaset sa guidelines na yung kung ano po ang steps na dapat ay gagawin muna kung halimbawa may mga ganyang pangyayari po. So kung nakalagay sa grievance mechanism nila or sa CODI na dapat sila ay mag-uusap muna or sa level po muna ng kanilang mga committee members, dapat po doon muna. Tsaka hindi po advisable na idadaan agad sa media or sa anumang online platform ang pagbibigay ng salaysay po. Maraming salamat po. Ma'am, kasi naguguluhan kami dun no? Ba't biglang kailangan abogado kagad ng sumagot sa inyo? Dapat di ba nag-usap-usap muna? Meron po ba kayong ganon? Grievance, Nagkaroon kami ng dahil nga sa confidentiality na gustong ma-preserve nila Mr. Sandro Mulak at Nino Mulak. Actually, pinagharap ko po si Mr. Nino Mulak at saka si Mr. Jojo Nones at si Mr. Richard Cruz. Nagkaroon na po ng paghaharap. Pero dahil po sa hiling nila na wala akong sasabihang iba within GMA, ako po yung kasama nila dun sa meeting. Pero yun nga, sino po ang unang nagpalabas sa
media, bakit po biglang may usapan pala na, Oo. na ano to, gawin muna natin yung Hindi ko- investigasyon ah, ninyo. oo. Opo, Hindi nag-agree ko po sila. alam. Ay, sila po yung nagre-request din. Di ba, ninyo from the start, yung problema lang, siguro yung, kung merong mga nakarinig, hindi kasi natin makokontrol yung mga taong nakarinig. Pero sino po ang nagsabi sa inyo na ano muna, pag-usapan muna natin to, hawakan muna ng GMA? Nung Sino po ang nagsabi? sila Mr. Nino Mulak po. Balikan ko po kayo, ma'am. Sir Ninyo, opo, kayo po ang kumausap sa GMA na pag-usapan niyo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Dahil ano po ang dahilan na Sir Ninyo, bakit gusto niyo po na hawakan muna ng GMA, sila muna, investigasyon muna nila? Wanted to talk to them about what happened first. And yun nga po, sabi po ni... Bilang paggalang po sa GMA. Opo. Opo. At si Sandro kasi was very worried about, Papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparkle or mapag-initan siya ng Sparkle. So yun, nag-usap po kami ni na Miss Annette. And hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yung dalawa. At nag-apologize po sila sa akin. Ang dalawa. Yes po. Opo. Paano po ito lumabas sa... Miss Annette. Opo, sa harap po. Ma'am, sa harap po ninyo. Na, opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado, nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Amy Marcos, sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Nino? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media, so kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Revilla, kay Senator Jingo Estrada. Kaya, bakit po kaya? Sana, nagkaayos na pala. Bakit Hindi po? po sila nagkaayos. Hindi po sila nagkaayos. Parang saan po yung sorry na yun ba? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ano po ang sinabi nyo? Kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Okay, malinaw po.